Tatlong weather system ang umiirang ngayon sa bansa ayon sa Pag-asa. Easterlies ang nakakaapekto sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. Nagdadala po ito ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Quezon Province, Aklan, Capiz, Davao Oriental, Bicol Region, Eastern Visayas, ilang bahagi ng Northern Luzon, Mimaropa at Caraga. Northeast monsoon o amihan naman ang nagpapaulan sa Batanes, habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Soc-Sargen, Barm, Sulu at Davao Occidental. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa Palawan, Sorsogon, Camarines Norte at ilang lugar sa Cagayan. Light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Mindanao. May chance ring ulanin bukas ang Metro Manila. At kagnay po ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, nanawagan po ang NBI sa mga dumaan sa bahagi ng Cannon Road kung saan po nakita ang kanyang labi na makipagtulungan kung meron po silang video recording roon. Ang hepe naman ng pulisya ng Tuba Benguet, sinibak dahil sa pagkukulang umano sa pag-secure ng ebidensya. At mula sa Baguio City, nakatutok live si Bea Pinla. Bea? Pia, kinumpirma ng DILG na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang natagpuang walang malay na babae sa bangin sa Tuba Benguet kamakailan. Ang natagpuang babae na walang malay sa bangin sa Tuba Benguet nitong Huwebes, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na si dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Yes, DNA fingerprint results are consistent. Siya yun. Isinailalim sa autopsy ang mga labi ni Cabral kaninang madaling araw. Yung autopsy po ay no signs of foul play. Wala pong ligature marks, wala pong sinakal, wala pong gunshot wound, wala rin pong knife wounds. So, ang kanyang cause of death as determined by autopsy is blunt force trauma from the fall. So, yung kanan bahagi po ng mukha niya ay sira. Yung likod ng ulo niya ay basag rin. Ang kanyang rib sa kanan rin ay tinusok ang kanyang internal organs. Tapos ang parehong kanyang kamay ay badi rin. 30 meters yung binag sa kanya. Parang 30-story building. 10-story building. Okay po. Tunalo niya. Okay po. So, consistent siya na blunt force trauma ang cause of death. Nananatiling person of interest ang driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez. Nang tanungin kung may posibilidad bang sadyang itinulak ang dating opisyal. Nung alas 8 pa ng umaga, nung una silang dumaan doon, ay lumabas na siya ng kotse, nagpatigil doon at umupo na po kung saan siya tumalon. Umupo na po siya ron. Nakita lang siya ng pulis, sideta siya, bumalik siya ng kotse at umakyat ng hotel. Pag-akyat pa ng hotel ay mag-isa naman siyang tumira doon. Tapos after 1 hour, bumaba rin. Saka siya bumaba na naman sa very same spot. Doon nila nakita doon na nangyari lahat. Ang NBI nananawagan sa mga dumaan sa Cannon Road sa pagitan ng 9 a.m. hanggang 7 p.m. noong December 18 na ibahagi sa kanila ang anumang video recording. Pero sabi pa ni Remulla, kumbinsido silang walang foul play sa pagkamatay ni Cabral. So far, no signs of foul play. Yung kanyang kotse ay walang nakitang struggle. Yung lugar na yun ay walang nakakita ng kahit anong mga anomalya doon. Wala kami nakuwang suicide note. We have to assume that it's a mental health issue. Nakikipag-ugnayan pa rin ng mga otoridad sa pamilya ni Cabral para makuha ang cellphone nito. Ang sabi ng husband ay after the cremation daw. Kukuha rin ng warrant ang mga otoridad para masuri ang hotel room kung saan nag-check-in umano si Cabral bago ang trahedya. Dagdag ni Remulla, nakita na ng pulisya ang CCTV footage galing sa hotel. Ang mga abogado ng pamilya ni Cabral nagbigay ng sulat sa hotel kung saan nagpunta ang dating Yusek para pigilan ng anumang aktibidad sa kwarto, lalo na ang paghalugog dito kapag walang mapakitang court order o search warrant ang mga otoridad. Sa isang pahayag, iginiit ng legal counsel ng mga kaanak ni Cabral na walang kriminal, civil o administrative na kaso laban sa dating opisyal. Kaya wala nilang legal na dahilan para kunin ng mga otoridad ang cellphone at iba pang gamit nito.
Hindi na rin daw dapat isailalim sa DNA test ang mga labi ni Cabral dahil kinilala na ito ng mismong pamilya niya. Insensitive at inappropriate din anila ang mga paratang na posibleng pineke ni Cabral ang kanyang pagkamatay. Muli rin nilang iginiit na ilang beses nang itinanggi ni Cabral ang pagkakasangkot niya sa maanomalyang multi-billion peso flood control project scandal. Ang hiling na lang nila ngayon, maiuwi na ang mga labi ni Cabral para makapagluksa na sila ng maayos. Tinanggal naman sa pwesto ang hepe ng Tuba Municipal Police dahil sa mga pagkukulang umano nito sa pag-secure sa mga ebidensyang makatutulong daw sana sa investigasyon. Pia, ngayon natapos na ang autopsy. Inaabangan natin kung mapagbibigyan na ba ang hiling ng pamilya ni Cabral na maiuwi ang mga labi nito. Samantala ngayon, papunta na ang NBI sa hotel kung saan nag-check-in umano si Cabral at may bitbit silang search warrant para sa kwarto nito. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Bea Pinlac.